Magandang umaga po. Ito ang Mike Abin Live. Sabay na yung napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abin Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday, October 13 ang ating 2024. Kamusta na po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao at lahat ng mga Pilipino sa ibayong dagat na ating pinaglilingkuran dahil ito po ay communication ng Office of the President, ng Presidential Communication Office para ho maghatid sa inyo ng mga balita, mga policy, programa, galawan, ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Office of the President. Kaya mahalagang malaman nyo, para sa ating lahat po ito, lalo na ngayong panahong ito, mag-uundas. Meron tayong karatapos lang na kalamidad, pero meron yatang babagong nararamdaman na sa bagyong si Leon, dyan sa Northern Luzon. Pero mag-uundas tayo, kaya ho tiniyak natin na ating gagawin ang lahat ng mga public service kung paano ang paghahanda ng mga otoridad, Philippine National Police, Philippine Port Authority, at pati na rin po dyan sa Power ang Energy Regulatory Commission, lahat-lahat po. Kaya ating gagawin ito. Dyan lang po kayo. Eto na, nandito na po si Miss Eunice Samonte. Si Miss Samonte po ang spokesperson officially ng Philippine Port Authority, PPA. Kaya mahalagang ating marinig ang mga paghahanda ng Philippine Port Authority. Nationwide ito, hindi lang sa Port of Manila o kung saan-saan. Okay? Miss Eunice, good morning. Magandang umaga po. Good morning po, Sir Mike, at good morning din po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Okay, bago ang undas natin pag-usapan, alam ko malaki rin ang naging galawan ng Philippine Port Authority dahil kayo ang merong kontrol sa lahat ng mga pantalan sa buong bansa, lalo na yung mga malalaking mga pier. Kamusta ba ang sitwasyon? Nakarecover na ba sila? Kung may mga damage, kinukumpuni na ba ito para sa maging normal ang operasyon ng ating mga pier, ma'am? Actually, ngayon po ay inline na yung mga measures natin para dito sa bagyong Leon at dito rin po sa Undas Exodus. Ngayon pa lang po ay inaasahan natin yung pinakamaraming dagsa ng mga pasahero. Actually ngayon, October 13, dahil ito po yung nasa forecast na operational ports nationwide, Sa Bicol po ngayon, as we speak, we have more or less 300 passengers na stranded. We're just waiting for the advice of the Philippine Coast Guard kung pwede na pong maglayag yung kanilang mga sasakyang pandagat, But then again, overall po, tayo po ay fully operational at wala naman po tayong mga naitalapang mga kanselado pa. Okay. Meron ho bang bagong policy ang Philippine Port Authority para ho tiyakin na safe? Alam naman natin ang ating mga pantalan, hindi lang kayo may control dyan, nandyan ang Philippine Coast Guard, nandyan ang Marina, pero malaki ang responsibilidad ng Philippine Port Authority. Kamusta ba yung mga regulasyon sa mga pantalang ito, lalo sa mga malalaking mga pier? Okay ba ito? O hindi lang sa nakahanda kung hindi ang mga programa ay nakalatag na? Tama po yan, We have 24/7 monitoring at every hour po may report itong lahat ng ating mga port management offices nationwide, Particular na po yung mga malalaking ports natin. Tinitingnan natin yung Batangas Passenger Terminal. We have 8,000 seating capacity there. Meron din po tayong mga ports na tinitingnan, like for example sa Mindoro, sa Cagayan de Oro, yung ating pong Panay Guimaras. Marami rin po tayong pasahero dyan. At we're all Kung paano nyo ma-accommodate, na meron bang tamang mga mauupuan sila, matatambayan temporary habang naghihintay sila ng kailang biyahe? Kung halimbawa, umabot ng 1,000 itong mga pasaherong ito, meron ba silang uupuan na medyo matino naman, huwag sa semento, huwag kung saan-saan lang, pati na yung kailang mga gamit na mga bagahin dala-dala, maayos na ito? That's correct, Sir Mike. Actually, nagbukas na rin po tayo bago pa man mag-undas ng mga additional passenger terminal building na enough to cater itong mga pasahero natin para hindi po sila nahihirapan ngayong biyahe nila. May mga additional po tayo na mga upuan sa ating mga pantalan. Additional, mas malalaki na rin po yung building dahil aircon naman po sa ating po mga pantalan. Maaari silang mag-antay doon. Meron po tayong mga free charging station, free water refilling station. So at the comfort of the passengers,
experience din po, no? Meron din actually sa mga malalaking pantalan natin na mabibilan sa mga restaurants inside, even convenience stores. We also have that in Batangas Port and other ports nationwide para po sa convenience ng ating mga pasahero. Naku, maganda ito. Pero panghuli na lang tanong, ano naman po yung mga bawal na dapat huwag dalhin, iwasan ng ating mga kababayan? Alam mo naman, tayo mga Pilipino, kultura natin, maraming pasalubong pag umuwi. Ano yung mga bawal sa side ng Philippine Port Authority na hindi dapat dala-dala ng mga pasahero? Tama po, Sir Mike. Ang hindi po nagbabago talaga ay yung mga pasalubong, no, na dala-dala na ating mga pasahero sa kanilang pag-uwi ng probinsya. Pero ito lang po yung paalala natin. Sana wag na po magdala ng napakaraming appliances itong ating mga kababayan na uuwi sa probinsya. No? Bagamat pwede naman po ang appliances, nililinaw po natin. Pero dahil dadaan po sa mga security check at para po hindi na maabala sa pila, no, yung iba pang mga pasahero din, mas maigi kung travel light lang po tayo. Meron po tayong mga pinagbabawal. Of course, yung mga matatalas na bagay at yung mga combustible materials, yung mga lighter, iwanan na po yan dahil hindi po yan makakalusot sa ating mga pantalan. May security check po at x-ray baggage check po tayo dyan. When it comes to pork products, bawal po yan sa ilang mga lugar. Like for example, sa Mindoro, meron po silang local ordinance na no pork products Yun. inside their area. So bawal po kahit na frozen pork o kaya barbecue, bawal po yan na dalhin sa ating pong mga pantalan. Okay. Naku, meron pa akong isang naalaala, importante ito, habol ko lang, Eunice, ha? Meron bang specific na area o lugar na pwedeng tambayan or pagpahingahan ng mga senior citizen, PWDs, mga buntis na pasahero, di ba? Para hindi sila kahalo ng karamihan. Meron bang nakaprepare na ganon, Eunice? Buti nga po nabanggit niyo, Sir Mike, no, para i-promote na rin natin, no, na meron po tayong area para sa ating mga Yan. PWDs at mga senior citizens natin. Priority po sila, lalo na po yung ating mga buntis. Meron po tayong nursing station para pwede po silang kasama nila yung mga bata doon. And for the small kids, we have the children's playroom sa ating po mga pantalan. Kung mapasyal po kayo, medyo bago na po yung ating mga pantalan. So meron na rin mga children's playroom, nursing station, even praying room, no, para sa ating mga kababayan na nais magdasal habang nag-aantay at magnilay-nilay. Meron din po tayong mga all-gender restroom para po talagang po pwedeng i-cater sa lahat po ng ating mga pasahero. Okay. Naku, kompleto. Salamat po at good luck. Congratulations na rin. Lahat tayo magiging busy. Eunice, salamat sa oras mo at pagkakataon ngayong umaga. Salamat po, Sir Mike, sa pagkakataon na makapag-remind sa ating pasahero. Good morning at ingat po. Good morning. Mike lang po. Salamat si Miss Eunice Samonte. Ano po, tagapagsalita, spokesperson, Philippine Port Authority. Ayun, kompleto na. Doon pa lang ho sa PPA, kompleto na ang mga paghahanda at saka bawal dalhin. Huwag yung dalhin. Yung iba kasi may dalang aso, yung iba may dalang patalim, yung iba ultimong sangkalan, binabalot, pasalubong. Hindi na kailangan yung mga ganon. Alam niyo, pag-uwi ng probinsya, basta may pera kayo, okay na. Hindi ko naman sinasabing pera lang inaabangan na sa probinsya, para madaling dalahin. Doon na lang, kung meron sa Maynila, na kung ano-ano meron dito, meron din sa probinsya. Hindi ganun po yon. Hindi naman pwedeng yung iba ay dala-dala natin, mahirap din po. Okay, pati ho senior citizen, mga PWDs, pati mga buntis, ayun, meron na hong inilagay na mga area. Ayan ho, sa lahat ng pier sa buong bansa, especially itong Metro Manila, dahil dito maraming lalabas, at doon ho, dalawa kasi yung papunta ng mga probinsyang malalayo. Pag Visayas, Mindanao, pwede tayong Manila, Batangas to Rojas, Oriental Mindoro, alam ko yan dahil dumaan ako dyan ng araw. O kaya Manila, Bicol, Sorsogon, yun. Manila, Sorsogon, diretso Visayas, Mindanao. Vice versa. Ayan, ang mga linya. At siyempre yung ibang mga pier. Pero ingat po kayo, huwag magiging pasaway, mahalaga ang buhay, kaligtasan ang higit sa lahat na pinapangalagaan dahil yan ang bilin ng ating Pangulong Marcos. Dapat safe, may proteksyon, protektado ang ating mga pasahero. At dito naman tayo, by land, ito, importante yung Toll Regulatory Board. Kung ano ang mga policy nila at lalo na yung mga baka aabuso sa mga bayarin. Sandali. Nandito si Julius Corpus, ang tagapagsalita naman ng TRB, Toll Regulatory Board. Okay, at ating pakinggan na. Julius, good morning.
Sir Mike, isang magandang umaga po at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay dito sa inyong programa sa PTV4. Yan, thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat, Sir Mike. Salamat sa oras, Julius. Sana, ituloy ko na ha. So, ano ang inyong paghahanda? Ano ang inyong mga policy inilabas? Para naman sa pagbibiyahe dito sa North, South Expressway, kung saan-saan mga expressway tayo, hindi lang sa Luzon, siyempre kung saan-saan lugar. Julius, please. Maraming salamat po, Sir Mike. At alam niyo naman po na taon-taon sa mga peak travel season, gaya po itong undas, ay ating pinaghahandaan ang pagdagsa ng ating mga kababayan at mga motorista na lalabas at babalik ng Metro Manila upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay o kaya mamasyal sa mga ganitong mga pagkakataon. At ito po meron tayong offline biyaheng ayos na pinatutupad po ng ating mother agency, ang DOTR. At ito po ay magsisimula sa October 31 up to November 5 ang implementation po nitong offline biyaheng ayos natin. At ibinigay na po natin ang direktiba sa lahat ng ating mga toll concessionaires at operators upang ipatupad ang lahat ng mga programs na kailangan matugunan ang posibleng pagdagsa at pagsabay-sabay na paglalakbay ng ating mga motoristang gagamit ng expressways. At kada taon po, alam niya naman, Sir Mike, na ang mga paghahandang ginagawa ng lahat ng ating mga operators at concessionaires ng expressway ay karagdagang mga personnel to attend to sa ating mga pangangailangan ng motorista, sa mga collection system, mga ambulance, mga emergency services, fire trucks, mga motorist assistance centers po, Sir Mike, no? At kung ano-ano pang mga pangangailangan ng ating motorista. In fact, there will be dito sa parte ng Karaniwan Norte at ang MVP Group, they will be offering parang free towing service sa mga Class 1 vehicles na magkakaabirya sa kanilang paglalakbay to the nearest exit. Yan po yung magiging libre na ibibigay nila bilang tulong sa ating mga motoristang mga kailangan ng tulong. Ang amin naman pong tanggapan ng TRB ay mag-deploy po ng mga teams din, no? Na tumulong din sa ating mga motoristang maaaring maabirya sa kanilang paglalakbay at nakaantabay po ang aming tanggapan, pati na po ang lahat ng ating mga toll operators upang magbigay ng assistance sa ating motorista in their travel. Pero liwanag, mayroon lang akong gustong i-follow up at tanong na rin, siyempre, Julius, ano? Po ng ating tanggapan na make sure that all of their systems are in place, are well maintained, and chinek po nilang mabuti. Nang sa ganun, kung meron man pong mailang napanakanakang problema ang maranasan, ay madaling maayos. At in fact, itong mga operators natin, pagka humaba ang pila sa pagbayad sa mga toll plaza dahil nagsabay-sabay ang ating mga motorista, ang ano po nila, ibabarrier up yan. Sa ganun, mas mapabilis po ang dahil. Naku, maganda yan. So, abangan lang natin at good luck sa mga programa ang gagawin ng ating gobyerno. Salamat, Julius, sa iyong oras at pagkakataon mula dyan sa TRB, sa Department of Transportation. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Mike, at sa lahat po natin kasamahan sa PTV4. Mabuhay po kayo. Salamat po. Julius Corpus po, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Ayan. So, kaya ako tinanong, diniin yung tungkol doon sa mga expressway kasi pribadong sektor ang may-ari niyan. Iba yung EasyTex, Inlex, iba yung Toplex ba yun? O Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Iba yung Southern Luzon. O yun, di ba? Southern Tagalog, Islex, di ba? So, kasi minsan nangyayaring ganun eh. Mabilis. Pero pagdating sa tollgate, nako, ito na. Dahil merong hindi bumabasa sa mga updated ng card ng RFID at yung iba naman walang load, kulang yung pera, yun ang mahirap. No? So ayusin natin lahat ito. Sana maayos na. 18 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Break muna po kami at sa aming pagbabalik. Marami pa tayong kakausapin at mga balita dito po sa Mike Abilay.
Balik na po ang Mike Abby Live at sa mga pagkakataong ito ay napakahalaga nito yung isa sa mga pangunahing public transport noon, sana hanggang ngayon. Philippine National Railways, di ba? Nung araw akala niyo baliwala ito, napakalaki ho ng tulong nito. Nasanay lang tayo dito sa mga LRT1, Intut, kung ano-ano pang mga trend. Ito yung PNR, ito malayo ang nararating nung araw Ating aalamin ngayon kasi nandito na po sa ating linya ang General Manager, si GM Giovanni Miranda. Manager po, General Manager ng PNR. At ay makikibalita. GM, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga po. Una po, salamat sa oras na inyong binibigay ng pagkakataon para sa mamamayang Pilipino dahil alam kong busy po kayo pero gusto ko lang malaman, kamusta na po ang PNR? Saan na ba ito nakakarating ngayon at paano po ang operation nito? Ito ba yung naapektuhan din ng bagyo na si Christine, GM? Yes po, sir. Naapektuhan po lalong-lalo yung nasa probinsya po ng Camarines at saka sa Albay po. Yung ating isang operation dito sa may Quezon, Laguna po, hindi naman po gaano naapektuhan during the bagyong si Christine. Doon po sa sa Camarines po, particularly yung operation natin sa Naga going to Sipukot, natigil po 'yon dahil po doon yung heavily na binaha. While doon sa Naga to Legazpi naman po, na tigil pa rin po hanggang ngayon pero less po yung naging mga damage doon at saka na-inspect na yung buong track kahapon, natapos na po. At ngayong araw po na ito, yung PNR team, yung rolling stock namin at saka yung engineering ay magte-testing sila, magpatakbo ng tinatawag namin pong yung Train Explorer para matesting po yung release natin ng Legazpi to Naga at saka yung Naga to Sipokot po. So, ibig sabihin ay mapapakinabangan na ngayong undas ng mga taga-Bicol ang operasyon ng PNR dyan po sa Region 5. Yes po, mapapakinabangan pero siguro sabi namin sa mga ating mga kababayan sa Bicol na yung pong mga number po ng train natin na available po ay reduce po, kukunti lang po. Bali dati nag-ooperate 3-4 pero ngayon po ay 2 lang po yung kaya mag-operate, particularly para magbigay ng serbisyo mula Legazpi to Naga at saka yung Naga to Sipokot po. 2 train lang po ang available natin. Nalubog po kasi yung mga ibang train sets natin na nakaparada during bagyo doon sa Naga Station. Saang lugar po inaasahan yung maraming pasahero, maraming gagamit ng tren o nitong PNR ngayon pong undas, before and during undas? Ang pinakamarami pong aasahan po namin ay ito pong ruta po ng yung Naga to Legazpi po. Diyan po yung kasi dadaan po yan ng dito sa may Pili, bayan ng Pili, tapos papunta pong Legazpi. So diyan po yung pinakarami na almost daily average namin diyan na passenger is 1,200 po. Nung araw, pasintabi na, GM, di ba, pag sinabing PNR, ito alam na alam ng lahat ng commuters o namamasada or sumasakay sa mga public transport ang PNR. Hindi lang sa Bicol, kung hindi sa halos buong Luzon. Nung araw nga, mayroon pa tayong tren papunta ng La Union, di ba? Ano na ho, ito ba may pag-asa pang maibalik lahat? Meron na ba tayong assurance na pagdating ng panahon ay babalik uli ang malakas at kilalang PNR na public transport? Sir, nandyan pa rin po yung ating main alignment, ibig sabihin yung right of way natin. Do yung ating pong asset, yung railway asset po, yung papuntang norte po, alam naman natin na degraded na, matagal lang tumigil siya. So yung mga release natin dyan, marami po, wala na actually na ano. So sayang. Tapos yung mga istasyon, wala na rin po dyan. Yung mga bridge po, wala na dyan. Pero inaasahan po natin to may babalik yung ginagawa pong pagpaplano ngayon ng both ng DOTR sa PNR ay maibalik po yung papuntang northing biyahe po natin. Hindi man po siguro sa mga ilang taon na susunod, but dandun po yung intention po ng pamahalaan ng PNR
at saka yung katulong natin dyan ang Department of Transportation po. At kasama po sa programa ng ating mahal na presidente po yan especially doon sa pagkakaroon po ng tinatawag na North Long Haul po. Okay lang yan at least may pag-asa tayo na at maibalik yung dati o kung hindi man maibalik ang lahat, at least makahabol tayo sa dating public transport ng araw. Lalo na ngayon, napakarami ng tao compare 30, 50 years ago, ibang-iba na ngayon, di ba GM? Pero gusto ko lang malaman po, pahabol ko na rin, magkano ba ang pamasahe sa sa PNR ngayon? Ano, para naman malaman dun sa mga bago na pasahero, ano ito, conforme din sa layo, di ba? Ng kung saan sila pupunta. Yes po, depende po sa layo po yan. Usually po yung dito sa biyahe natin ng Laguna, Calamba, particularly Calamba hanggang Lucena po. Ang pamasahe po dyan is around less than 100 pesos po yun So, yun po yung regular na pamasahe which is mura na kumpara sa magpupus sila mula dyan sa dalawang probinsya po. Okay. Yung doon sa Bicol po, yung eksaktong pamasahe po doon sa Naga to Sipocot na biyahe namin saka Legazpi po, I think babalikan ko na lang po kayo doon hindi ko kabisado po honestly yung eksaktong pamasahe po kayo doon sa Okay lang po, okay lang po. Okay, GM, pahabol ko pa. Ano ba ang mga hindi dapat o bawal na dala ng pasahero na sasakay ng PNR? Hindi lang ngayong Ondas, papuntang Ondas tayo, kung hindi sa lahat na araw-araw na operasyon ninyo, ano yung mga bawal na bit-bit ng pasahero dito? Well, number one na po dyan, yung mga, of course, yung mga deadly weapon natin, mga patalim, mga rail po ang unang-una. Tapos kasama na rin po dyan yung mga highly flammable po. Yan po yung mga unang-unang pinagbabawal po dyan. Of course, yung mga bagahe, may mga nagkakarga ng mga bagahe na malalaki po na sobra-sobra na doon sa size na halimbawa sa location ng bawat upuan. Yun din po ay din-discourage po namin po na huwag magdala mga pasahero ngayon. Pero may mga mali-mali na po yung mga yun. Kasya mo na po yun. Basta hindi po makakabala sa mga ibang mananakay po natin. PNR po. Sige. Anyway, panghuli na lang, baka meron pa akong hindi na itatanong. So, nasa inyo po ang pagkakataon na GM para sa mensahe ng mga commuters po ninyo ng ating mga kabayan kung saan may operation ng Philippine National Railways. Sige po. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Ito ipaparating ko na rin po. Nabanggit ko nga kanina na magpapatakbo kami ng tinatawag naming Train Explorer para matesting po yung release na natin. In preparation po, whether this afternoon o kaya siguro bukas po ng umaga, yung linya po natin ng Naga-Legazpi po, yung train natin na nasa Legazpi ay mag-start po yung operation ng 4:30 in the morning po. Expected na makakarating yan sa Naga around 8 a.m. para yung mga pumapasok po ng trabaho, nandun na sila bago mag 8 a.m. between Legazpi to Naga po. Yun. Yung train na ito po ay babiyahe naman siya, maglulup siya sa hapon mula Naga to Legazpi, then pabalik ng Naga. Yung oras na eksakto pa i-announce po namin sa Facebook page na po namin once na ma-determine ng operation namin. But expected po yan around noon o tanghali po, aalis yung train sa Naga. Tapos ang biyahe yan usually po abutin po ng mga 3 oras papuntang Legazpi. Tapos magpapahinga lang po ng mga 1 oras at kalahati para ma-check po yung trend. Then babalik na naman po siya ng Panaga. Okay. Po ng Legazpi. Yung Naga Sipocot naman po, expected po yan ang start ng operation natin ng trend dyan. Mula Naga papuntang Sipocot po ay 5:20 in the morning po. Yan. Tapos yan po ay expected na darating sa Sipocot ng mga alas 6:30. Tapos babiyahe na naman siya sa hapon po. Mga 3:30 in the afternoon mula Naga to Sipocot ulit. Okay. So, nawala ba si GM? Okay. Ay, ilo po. Okay. So, GM, salamat po sa oras. Na magandang balita ito at maasa tayo lalo pang lalawak ang operasyon ng PNR sa iba-ibang lugar, hindi lang dito sa parte ng Region 5 at saka Calabarzon. Ano po? GM, salamat sa oras at pagkakataon.
Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po. Mga kaibigan, si General Manager Deo Giovanni Miranda, ang kasalukuyan pong General Manager ng PNR, Philippine National Railways. Ayun, gandang balita sa mga taga Bicol. Yung mga mula sa Laguna, Quezon Province hanggang Bicol. Ayun. At yun ang mga nabanggit kong ibang lugar, umaasa pa rin sila at dapat lang naman maibalik kasi dati may mga papuntang La Union kung saan-saan lugar dito sa Northern Luzon. Pero ngayon nawala Yung mga release ng train yan, binahaya na yata yung iba. Naku naman, sayang. Pero anyway, mahalaga po kasi ang public transport dahil patuloy na dumadami ang tao. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung ikukumpara natin ang tao ngayon kumpara 50, 30 years ago, ibang-iba na. Ngayon po tayo 115 million na yata dati, nung mayroong PNR pa nung mga nakaraang administrasyon, parang 60 hanggang 70 million lang ang Pilipino. Ngayon na doble na. Ganun pong katindi. Okay? Ang oras mga kaibigan ay 9:33 na po ng umaga ng Tuesday. Tuloy-tuloy po ang ating mga balita pa rin. Inanunsyo daw po ng Light Rail Transit Authority, LRTA, na mananatili daw po ang normal ng operasyon ng LRT2. Ayun, sa Undas 2024, sa isang linggo na yan. Okay? Ito papalapit na, ilang tulog na lang. Ayon po sa pamunuan daw po ng LRTA, walang magiging pagbabago daw sa schedule ng mga tren sa darating na Undas sa unang biyahe mula Recto Station, Antipolo Station at aalis daw po ito ng alas 5 ng umaga hanggang huling biyahe naman mula Antipolo Station ay alas 9 ng gabi at alas 9:30 ng gabi naman mula sa Recto Station. Ayan po, yan po yung mula sa pusod ng Maynila, ang Recto, mula sa Recto, downtown ng Maynila, patungo ng Masinag, Antipolo Rizal. Ayan yan yung nagkocross ng EDSA. Ayan, di ba? Walang tigil, ayos, ang gaganda ng mga tren natin. Naalala ko tuloy sa Japan, sana mahawa tayo sa matinding public transport ng Japan. Yun ang namimiss ko sa Japan Ibang klase, namamangha ako sa parang spaghetti at saka palabok yung mga tren doon sa Japan, Kahit saan ka magpunta, tren lang, at napakabilis. Pag angat mo, building na, mall na. Ako kung saan-saan, tayo medyo kulang pa Wala pa tayong subway. Ginagawa pa lang ang subway. Kauna-unahang pagkakataon mula sa may Quezon City, Valenzuela area, patungo ng Pasay. Siguro sana kahit papaano bago matapos ang term ni Pangulong Marcos Jr. hanggang 2028, ay maramdaman na natin ng ng ating mga commuters ang biyahe ng subway natin na mangyayari na dahil ginagawa na po yan sa ilalim ng Department of Transportation. Sa iba nating mga balita, para daw humabigyan ng dekalidad at maayos na serbisyo ang milyong pasahero na bibiyahe nga po ngayong panahon ng Undas, ngayong 2024, ipinapatupad daw po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang tahanin nito ang no leave policy. Ayan, walang bakasyon. Ayon sa CAAP, layunin nito na masiguro daw ang highest standard safety, reliability, at comfort para ho sa lahat ng mga biyahero. Ayan, aabot ng mahigit 2 milyon na mga pasahero daw po ang inaasahang bubuhos na mga pasahero nga po sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ngayong panahong Undas o sa ating mga airport. Ibig sabihin, hindi sa CAAP. Ang CAAP hindi tumatanggap ng pasahero. Sa mga airport natin. Dahil dito, nagtaas daw po ng alerto ang CAAP sa lahat ng paliparan nito bilang pagtitiyak daw ho ng kaligtasan sa lahat. Ayan. Pag sinabi po ang CAAP, lahat ng airport, ayan, domestic o international, sa buong bansa ay sila ang nagmo-monitor. Iisa lang ang CAAP. Iba yung CAAP kaysa CAAP. At dahil dito, ito yung CAAP. Alam ko, kapitan ito si Eric Apolonio ng CAAP ay ating makakaugnay na ang opisyal na tagapagsalita ng CAAP. Eric, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Yes, good morning, Sir Mike. Ay, salamat sa oras pagkakataon. Nabasa ko na yung item. Siguro narinig mo naman. Ano bang, kamusta po ang karagdagang paghahanda ng CAAP para tiyakin na safe ang eroplano at pasahero? Ngayon, hindi lang itong Undas, kung hindi sa lahat ng oras. Yes, tama po yun. Itong event ho natin ngayon is yung Oplan Biyaheng Ayos Undas 2024. Nagsimula ho ito noong October 25, matatapos ng November 10. Heightened alert ho ang ating mga all CAAP 44 commercial run airports
para masustain at masuportahan yung needs ng ating mga madadagsang pasahero patungong probinsya. So, kamusta po ang coordination? Kayo, sino ba? Kayo nakikipag-coordinate o mga airlines company nakikipag-coordinate para siguradong smooth, maayos ang daloy ng pasahero, bagahe at lahat ng mga, alam mo na, mga dala-dala ng ating mga nagbibiyahe, Kairik? Pag mga ganitong event ho, partners talaga at nag-meeting na ho kami prior to this at kung may mga issue man dahil naglagay na po kami ng tinatawag na malasakit help desk, meaning nahandun po lahat yung mga ating partners, airport partners, yung OTS, PNP ABSA Group at yung Civil Aeronautic Board. Kasi ang CAB po, kung may mga na-delay na flight o may mga complaint about airline issue, sila po yung magbibigay ng impormasyon o tutulong doon sa mga pasahero. Tama po yan. So, hindi ko alam, pero gusto ko na rin itanong, inyo bang inaasahan ay ilang milyon talaga ang pwedeng pasahero na dumagsa sa lahat ng ating mga airport? Hindi lang ho siguro domestic, pati international. Alam mo naman na maraming magbabakasyon itong panahon ito, Kairik. Ay, tama po, dahil 1.8 million po nung ating 2023 at 2.4 nung 2020. 2022 po, 1.8. 2023 is 2.4. Historically, may mga 7 to 10% tayong increase every year pag may mga ganitong okasyon. Alam naman natin, binagyo tayo, lalo na ang Luzon, especially ang Bicol, ng bagyong si Christine, kamusta po ang mga airport dan sa mga lugar na nabanggit? Magagamit na ba? Itong nakarataang bagyo si Christine, very minimal lang naman po ang nangyari o na-damage ng mga airports natin dahil napaghandaan ito kagad, kaya hindi tayo na-apektong masyado. But sa ngayon po, signal number 2 kasi sa norte, so wala ho tayong flight dyan sa Batanes, dito sa Tuguegarao, Palanan, Isabela. Maitanong ko na rin ito, hindi ko alam kung kayo ay merong authority o control dyan. Di ba, nung isang linggo nagkaroon ng problema yung mga bagahe dyan sa Terminal 3. Hopefully, naayos na ito at hindi na mauulit kasi napakahirap nung nandun ka na sa lugar na pupuntahan mo, wala pa yung maleta mo. Paano ba yun? So, nangyari nung isang linggo, sana hindi na mauulit ito. Ano po? Sa Kaap. Nangyari po ito sa MIAA, no? At Yes. ang MIA kasi or NAIA Airport is separate authority from Kaap, ano? Ang Kaap po ay nagmamanage ng airside ng NAIA. But just to say, na-resolve ho at naayos na ho yung problema yan. In fact, ang pagkakaalam ko, ang San Miguel nag-purchase na ng mga bagong baggage handling equipment para ma-improve itong serbisyo sa mga pasahero dyan sa NAIA. Pagdating naman sa seguridad, don't panic yung nanonood. Gusto ko lang matiyak, wala naman sigurong threat, wala tayong banta sa anumang airlines company at mga airport, domestic o international airport ng ating bansa, Kairik. Wala naman po sa ngayon, pero nakahanda ho ang ating mga kapulisan. At unang-una yung mga pasahero, wag lang manggagawa ng bomb joke. Talaga napakahigpit natin dyan. Iyan ho, isang cause ng delay ng flights. Minsan, pag nag-bomb joke sa loob ng aeroplano, pabababayin lahat yung mga bagahe, yung mga tao, i-screen uli. Tapos, madedetain yung nagsabi ng bomb joke sa PNP. At saka yung mga nagbibiro, huwag na lang kayo magbiyahe. Hindi kayo makakatulong sa bayan pagka ganon. Baka meron ko hindi na itanong, kasi naitanong ko na sa iyo kanina kung more or less ilang milyon o mga pasahero. Baka meron pa ako hindi na itatanong ka, Eric, pwede pong, nasa inyo po ang pagkakataon, manawagan, o kung ano man ang gusto nyo iparating sa ating po mga viewers ngayon. Hindi lang ho dito, sa buong mundo, kasi nakakaabot din tayo sa buong mundo kung saan nanonood ang mga Pilipino doon sa abroad. Eric. Tama po. At makakaasa naman po yung full service na bibigay natin sa mga pasahero ngayon. In-advise lang namin ng mga pasahero dahil masyadong volume, mataas ngayong undas. Sana 3 hours before your boarding time, nandun na kayo sa airports. At yung mga pasahero namang nandun na sa airport naka-check-in, iwasan mo magdala ng mga bagay na pinagbabawal dahil pagpasok po nyo doon sa security screening, madedetect ko yan. Yan ang nagiging kaso ng delay dahil mahaba yung pila dahil isa-isa sinay-check yung bagahe. Okay. Naku, salamat po sa oras, pagkakataon at maalam ko nakatulong tayo sa ating mga biyahero, naghahanda at
excited na para sa kanilang bakasyon. Salamat po. Maraming salamat po at maraming salamat sa inyong programa. Okay. Si Eric Apolonio, siya po ang tagapagsalita, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Siya po yung nakakasiwa, may control sa lahat po ng mga, alam mo na, pagdating ho sa mga paglilipad ng mga aeroplano, anumang airlines company ito, domestico, international, at siyempre ang coordination sa mga airport management, sa ating kapulisan, customs, immigration, lahat-lahat. Napakarami pong ahensya ng pamahalaan na involved sa operasyon sa ating mga airport. Hindi lang po yung airport management. Marami ho dyan na nandyan. Kaya yung mga pasahero, nagbabalak namang magdala ng mga illegal or palusot, ay hindi pwede. Nandyan ang customs, nandyan ang immigration, nandyan ang police, nandyan na yung anti-drugs group. So lahat, bawal. At saka yung mga escort na mga singkit tuloy ng mga Chinese. Tama na yan, ha? Yung mga, kung ano-anong mga padulas dyan. Pagka kayo'y nakita, kayo umadudulas diretso sa kulungan. Ha? Bawal ang lahat ng lalabag sa mga regulasyon at batas talaga ay may pananagutan kayo. Samantala, ipatutupad na po ang expanded, papatupad na expanded number coding. Suspendido na nga po. Ayaw yung pinatutupad. Talaga sususpindi na ito. Ay kakaunti ng pasahero eh. Ng pasahero tuloy, ang tao. October 31, bukas na po yan. Ang bigyang upang bigyan daan nga po ang pagbibiyahe na po ng mga kababayan natin undas ngayon 2028. Long weekend kasi. Yung iba bukas half day na eh, di ba? Ayan, advisory nga. Opisan lahat ng kawani at opisal at kawani daw ho ng Senado, wala nang pasok simula ho October 31 bukas upang bigyan daan naman daw ho ang pagunita ng undas. Actually, kung di ako nagkakamali, bukas lahat na, di ba? Kung di ako nagkakamali, parang half day na bukas eh. Ang mga nasa sa gobyerno, ang pribadong sektor, ang alam ko, may pasok pa sila. Dahil kasi ang purpose, kaya humaagang pinapauwi, walang pasok ang mga iba dyan, para makapaghanda naman, para makauwi. Yan ay parte ng pagkalinga, pagmamahal ng pamahalaan sa mga empleyado at opisyal ng pamahalaan. Sana all! Sana all! Pero kami, tuloy-tuloy kami rito hanggang sa undas, nandito kami. Buhay o patay, nandito ho ang Mike Abe Live, di ba? Salamat. Samantala, eto na, si Police Major Philip Ines, ayan, spokesperson ng Manila Police District. Malaking lugar itong Manila Police District kasi sakop nito ang pier, ang malalaking north at south dyan po sa ating mga pantalan at iba pa. Major, si Mike Abe po ito sa PTV, Radyo Pilipinas, IBC 13 at siyempre sa social media. Good morning, sir. Yes, Sir Mike, isang mapagpala at kalmadong araw po sa inyo. Ganun din po sa mga nakikinig at nakatugaygay sa inyong programa. Salamat po at itanong ko na muna dahil napakalawak ng Manila, nandyan sa inyo yung North Cemetery, South Cemetery, yung malalaking mga private cemetery at saka yung mga pier na pupuntahan ng maraming pasahero. Kamusta po ang inyong paghahanda at ano po ang nilatag ninyong mga paghahanda kung pwede naming malaman? Major. Yes, Sir Mike, matagal na po yung handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District dyan. Kung saan nga po, ito pong October 27, meron na po tayong skeletal deployment. At meron po tayong 4 na cemetery yung binabantayan dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan nga po, dito rin matatagpuan yung pinakamalaking himlayan. Ito po yung Manila North Cemetery. At makikita nyo po yung ating mga pulis sa mga entrada po ng mga cemetery na yan. Pinatataas po natin yung presensya ng ating kapulisan at hindi lang din po yun, yung ating pong tinatawag na information operation para maging gabay ng ating mga kababayan. Pati siguro yung siguraduhin yung maayos na parking sa labas ng mga sementeryo, pribado man ng papubliko, at saka yung traffic papasok palabas ng mga sementeryong ito, Major, di ba? Yes po, sama po kayo Sir Mike. Maaga na po nating ipinost sa ating official social media account at page po ng Manila Police District para po maging gabay ng ating mga kababayan. Yung mga traffic advisory po natin, ano po ba yung mga isasaradong kalsada, alternatibo at yung mga paparadahan po nila. At hindi po tayo nagkulang dyan, pati na rin po yung mga ipinagbabawal po sa sementeryo. Ganun din po yung mga iba pa pong mga impormasyon na dapat po malaman ng ating mga kababayan. At ganun po yung ginagawa natin dyan, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin dyan. Kung mapapansin nyo po, noong 2023, naitawid po natin ng maayos yung ating undas at wala po kaganapang pumukaw sa aming kamalayan.
at yan din po ang inaasahan namin ngayong taon. Ay, tama po yan. At saka, alam naman natin na kahit nung nagdaang mga COVID, nung mga nakaraang taon, naging problema nga talaga ang pagdalaw. So, nakaraang taon 2023, nakarecover na yung mga kababayan natin. Lalo na ngayon, sigurado, mas marami. So, sa inyong pagtaya, ilang milyon ang maaaring magpuntas? Doon pa lang sa North Cemetery kasi pinakamalaki ho talaga yan Pasintabi na, Major. Pagtaya lang. Yes, Sir Mike. Base po dun sa ating datos natin doon, meron po tayong naitala dito na 1 milyon at kalahating po mga 1.5 kababayan natin. million. Wow. Yes po. Dito po yung mga kababayan natin na dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Dito po lamang yan sa Manila North Cemetery. At hindi pa po kasama dyan yung 3 cemetery yung binabantayan natin Yes. dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan dito naman po sa Manila South Cemetery, meron po tayong naitalang mahigit kalahating milyon. At dito naman po sa La Loma ay meron po tayong almost 800,000. At yung sa ating pong Chinese Cemetery, meron po tayo na italang mahigit 5,000 pong mga kababayan natin ang Dami. dumalaw dyan. So, Major, ano po ang bawal dalhin at bawal gawin sa loob ng sementeryo ng ating mga kababayan? Yes po, patuloy po natin pinapaalalahanan yung ating mga kababayan na pinagbabawal po yung pagdadala po ng mga gambling materials at mga kahalintulad po nito, yung mga baraha, kahalintulad po nito. At ganoon din po yung mga firearms at mga deadly weapon, yung mga nakakalasing po na inumin. Ganoon din po yung mga flammable materials, yung mga malalakas po nating sound system. Yan. Bawal din po tayo mag-overnight stay sa loob po ng ating mga himlayan at bawal din po yung mga vendor sa loob. At paalala na rin po natin sa ating mga kababayan, bawal po magdala ng mga alaga nating hayop sa loob po ng ating mga sementeryo. Ayun. Pahabol ko lang ito dahil importante yung mga pier. Marami kasing pier sa Maynila. North at South yan Ay yung transportation papunta ron, yung traffic papunta ron, at saka yung security, involved din kayo doon sa pagbibigay ng proteksyon. Dapating sa loob, bahala na ang PPA, bahala na ang Coast Guard dyan. So yung papasok, palabas ng mga pantalan, kamusta ang inyong paghahanda, Major? Yes, meron lang po tayo. Lahat po ng mga major thoroughfare natin, yung ating mga transportation hub and terminal, meron po tayo mga pulis na nakaantabay dyan. Yes. At meron lang po tayo dito nag-iisang pantalan. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po Pier 4 na matatagpuan po dito sa Maydalpan area. Yes. Meron din po tayo mga nakamonitor dyan at inaantabayan na po natin dyan. Mahigit po 1,000 NPD personnel ang magagamit natin para po dito sa UNDAS 2024. Hindi pa po kasama dyan yung iba pong ahensya ng lokal at national government na tumutulong sa atin. At makakaasa po kayo na lagi nating itataas ang ating kalatag at laging iumang natin ang ating tabak laban dito sa manliligalig at balak manligalig ng aming lugar sa Nikalaan. Tama yan. Naku, Major, salamat po sa oras at huwag naman sanang may mangyari. Bukas makalawa hanggang Undas, pag may pagkakataon ay baka pwede namin kayong makausap ulit. Hopefully tanggapin nyo ang aming muling mga tawag sa susunod na oras, araw. Thank you, sir. Anytime po, Sir Mike. Muli po, sa ngalan po ng aming Regional Director, Major General Sidney Ersernia, at ang aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Makakaasa po kayo, may iba yung serbisyo para sa Manileño. At isama mo na rin, Major, si Mayor Hakuna. Yes po, opo. Yes, Siyempre si po, Mayor, sa pangunguna siyempre. po ng ina ng aming lungsod. Kaya At nabanggit ko lang, napaka-supportive po sa amin yan. Yes. Opo. Salamat po kasi malaki din ang tulong ng lokal na pamahalaan sa ating kapulisan. Salamat, Major. Mga kaibigan, si Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Ayan, nakita nyo kompleto. Nakuha natin ang by land, by air, by sea. Okay? Na mga kinaukulan para magbigay ng paalaala, programa, warning at kung ano-ano pa sa umagang ito. At bukas itutuloy natin yan. Samantala, bilang paghahanda pa rin po sa naglabas na po ng memorandum, ito na. May kautosan po, may mga policy ang Department of Interior and Local Government o DILG para ho sa mga lokal na pamahalaan para mas ligtas, mapayapa ang paggunita ng undas ngayong taon. Nananawagan daw po ang ahensya sa mga local government units na maghanda sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga sementeryo. Samantala, nanawagan din ang DILG sa publiko na bawal ang pagdadala ng mga alak, pagsusugal at anumang uri ng mga illegal o ingay. Halimbawa, videoke, kung ano na yan, sa mga sementeryo. Magdideploy din po ang Philippine National Police ng 27,000 na mga police officer para ho magbigay ng tulong at seguridad ngayong undas. Kasama din na magbibigay ng assistance ang Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management Technology. Bakit may kukulong ba? Joke lang po. Ayan. Okay? So, kompleto.
Pag hindi naman nakapag-ingat kayo, bukas uulitin natin yan. Ang iba pang mga palaala at interview natin ang nasa likod ng mga balita at paghahanda sa national government. Kung ang mga local government ay available, bakit hindi? Ay, kakausapin din natin, wala naman tayong pinipili rito kahit sino. Kung si Pangulong Marcos lang magpapa-interview, interviewin ko rin yan. Kaya lang mukhang mahirap yun dahil matindi ang schedule. Yung mga cabinet secretary, welcome po kayo rito. Yosek, ASEC, Director General, lahat, wala ho kami pinipili. Basta pag tumawag kami, sagutin naman nyo kami. Yung iba kasi, pasintabi na, busy. Sabihin mo, sabihin mo, tulog ako. Sabihin mo, busy ako. Yung mga gano'n, no? Yung mga gano'n ng mga palusot. Huwag po kayong matakot dito. Una-una, People's Television ito. Television ng bayan. Office of the President. Kaya dapat mag-volunteer kayo. Huwag niyo kaming pahirapan tumawag sa inyo. Pakilang lambing lang po kayo magalit. Pero pag nagalit kayo, masisira ang umaga nyo. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live, sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.